Mga kahistoryador, ito na ba ang simula ng mas matinding tensyon sa West Philippine Sea? Isang maling kilos lang ng China, posible na itong humantong sa giyera. Oo, tama ang narinig nyo. Nagpakita na ng matinding puwersa ang Amerika matapos mag-deploy ng mga US fighter jets at missile systems na handang ipagtanggol ang Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na nag-test fire ang US Army ng nakakakilabot na Tomahawk missile gamit ang Typhoon launcher system. Dahil dito, lalong kinabahan ang China sa mabilis na pagpapalakas ng puwersa ng Amerika sa rehiyon. Pero bakit nga ba sobrang takot at alala ang China sa hakbang na ito? Ano ang tunay na ibig sabihin ng show of force na ito para maprotektahan ang ating karagatan, kabuhayan at mga mangingisda? At totoo bang may koneksyon ang mga kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo kung bakit tila biglang umatras at naging maingat ang China? Alamin natin ang buong kwento. Tara, panoorin natin ito. Mga kahistoryador, matagal na tayong binubuli. Ilang beses na bang binomba ng tubig, hinarang at tinakot ang ating mga mangingisda na naghahanap lang ng kakainin dyan sa West Philippine Sea? Nakakapanggigil, hindi ba? Umabot na sa punto na parang wala tayong laban kasi ang lalaki ng barko nila. Samantalang sa atin, mga kahoy na bangka at maliit na tropa ng Coast Guard. Pero tapos na ang maliligayang araw ng mga siga sa karagatan. Pumasok na sa eksena ang malaking resback natin, ang Amerika. Dito, ipinakita ng tropang kano na hindi tayo nag-iisa. Noong April 2026, lumabas ang ulat mula sa The Print na grabe ang kaba at pag-aalala ng China. Bakit? Kasi nagsisimula na ang US-Philippines military exercises o ang balikatan. Hindi lang ito ordinaryong practice. Ito ay isang malinaw na mensahe. Kaya naman ramdam ng China na umiinit na ang puwersa laban sa kanila. Hindi na sila pwedeng mag-astang hari dyan sa dagat natin dahil may nakatutok na sa kanilang malaking baril na handang pumutok anumang oras para depensahan ang ating bayan. Alam mo ba kung gaano katindi ang dinala ng Amerika dito sa atin? Noong May 5, 2026, ayon sa ulat ng Defense News, ginulat ng US Army ang mundo. Sa unang pagkakataon, nagpaputok sila ng isang totoong Tomahawk missile gamit ang pinakabagong Typhoon launcher. At nangyari ito mismo sa lupain ng Pilipinas habang ginagawa ang balikatan drill. Para sa mga hindi pamilyar, ang Tomahawk missile ay hindi basta-bastang kwitis na nabibili sa kanto. Isa itong long-range cruise missile. Ibig sabihin, kaya nitong magpalipad ng bomba na tatama sa sobrang layong target nang walang palya. Kayang-kaya nitong pulbuhin ang anumang barko o base militar ng kalaban mula sa malayo. Dito sa hakbang na ito, ipinamukha ng Amerika sa China na kaya nilang abutin ang anumang pasilidad nila kung susubukan nilang saktan ang mga Pilipino. Isipin mo yon mga kahistoryador, nandito na nakaparada ang ganyang klaseng armas. Dahil dito, nagkandara pa ang China sa kakaisip kung paano nila sasalagin ang ganyang klase ng matinding banta sa kanila. Fast forward tayo sa isa pang malupit na ulat mula sa Naval News noong May 15, 2026. Dito, mas naging detalyado ang pagpapakita ng lakas o yung tinatawag nilang show of force ng Amerika. Nakita ng buong mundo ang US missile surge at ang kakayahan nitong maabot ang malayong lugar na ipinamalas sa kakatapos lamang na Philippine balikatan drills. Hindi lang iisang missile system ang pinag-uusapan natin. Pinuno rin nila ang ere ng mga naglalakihang US fighter jets na handang rumesponde at umatake. Parang sinasabi ng mga kano na sige,
Subukan nyo lang gumalaw ng masama. Kami agad ang makakaharap nyo. Ang pag-deploy ng Typhoon system ay isang tunay na game changer. Dati, umaasa lang tayo sa mga barkong nagpapatrolya sa tubig. Ngayon, mula mismo sa lupa natin, kayang tirahin ang sinumang magmamatigas dyan sa West Philippine Sea. Kaya naman mga kahistoryador, sobrang hype ng mga tropa natin sa Armed Forces of the Philippines. Nakikita nila up close kung paano gumagana ang mga ganitong modernong armas na nagbibigay ng tapang. Samantala, ano ba ang epekto nito sa mas malaking larawan? Ayon sa pagsusuri ng Chatham House na inilabas noong May 15, 2026, medyo naguguluhan at hirap din ang China sa dami ng problema sa mundo ngayon. Nabanggit sa kanilang ulat na ang krisis sa Hormuz ay maaring magtulak sa isang mas maayos na usapan sa pagitan ng buong ASEAN at China patungkol sa issue ng South China Sea. Bakit kamo? Kasi hindi kaya ng China na makipag-away sa lahat ng bahagi ng mundo ng sabay-sabay. Habang may malaking gulo sa ibang bansa, nandito naman ang napakatibay na alyansa ng US at Pilipinas na hindi nila pwedeng basta-basta na lamang banggain. Dito pumapasok yung tinatawag nating malupit na diskarte. Nakita ng Amerika na kailangang palakasin ng todo ang depensa natin para mapilitan ang China na pumunta sa negotiating table imbes na gumamit ng dahas. Dahil dito, napipilitan silang mag-isip ng 2 beses bago mang-asa. Ang presensya ng mga Tomahawk missiles at fighter jets natin dito ay nagsisilbing matinding pader. Para mas maintindihan nating mga simpleng Pilipino, isipin nyo na lang na ang bansa natin ay isang maliit na bahay sa dulo ng isang kanto. May isang siga sa kabilang kalye na laging nanghihingi ng to at nang babato sa bubong natin. Yung siga, yun ang China. Tapos, biglang dumating yung matagal na nating barkada. Isang malaking bouncer na may dalang malaking patuta at tumambay mismo sa bakuran natin. Yung bouncer, yun ang Amerika. At yung batuta niya, yun yung Typhoon launcher na may kargang Tomahawk missiles. Ngayon, magtataka pa ba tayo kung bakit biglang bumait o natakot yung siga? Siyempre, alam niyang kapag bumato pa siya ulit, siguradong babasagin ng bouncer yung bungo niya. Ganitong-ganito ang eksaktong sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea. Kaya naman napakalaking ginhawa para sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magigiting na sundalo at mga inosenteng mangingisda na malaman at maramdaman na hindi tayo basta-basta pwedeng tapakan na lang ng kahit sino man dyan sa labas. Hindi natin sinasabi na gusto natin ng gyera, mga kahistoryador. Walang matinong tao ang gustong magkagulo sa mundo. Pero alam mo ba na sa kalakaran ng politika at militar, kapag mahina ka, mas lalo kang aapihin. Kailangan mong magpakita ng ngipin para igalang ka ng mga kalaban. At yan eksakto ang ginawa ng ating gobyerno at ng Amerika sa tulong ng balikatan drills ngayong May 2026. Isang maling kilos lang talaga ng China dyan sa West Philippine Sea, siguradong sasabog ang tensyon. Hindi ito aatrasan ng Amerika dahil nakataya ang kanilang pangalan at kasunduan sa atin. Samantala, ang China naman ngayon ay nasa isang malaking sangang daan. Itutuloy ba nila ang pambubuli kahit alam nilang nakalock on na ang mga missile ng Amerika sa kanila? O magpapakumbaba sila at makikipag-usap sa buong ASEAN ng maayos, gaya ng sinabi sa pagsusuri ng Chatham House? Panahon lang ang makakapagsabi sa tunay na mangyayari. Kung tatanungin natin ang mga eksperto, ang show of force na ito ang pinakamatapang na galaw ng alyansa sa nakalipas na dekada. Akalain mo yon, literal na nagpaputok ng totoong live missile sa bansa natin para lang ipakita na gumagana ang mga armas nila. Walang palya,
at sakto sa target. Kaya naman mga kahistoryador, nakaka-proud isipin na protektado ang bawat pulgada ng ating dagat at lupa. Dito sa pagkakataong ito, napatunayan natin na ang diplomasya ay mas epektibo kung may nakasandal na malakas na puwersa sa likod mo. Walang makikinig sa'yo kung alam nilang wala kang ibubuga. Dahil dito sa ginawang deployment ng Typhoon missile system at pagpapalipad ng fighter jets, naging mas seryoso ang laro. Hindi ito laro-laro lang. Kapag bumanat ulit ang kalaban, mainit na metal na ang isasagot sa kanila. At yan ang huling warning na nakapagpapawis ng malamig sa mga opisyal sa bansang Beijing. Mga kahistoryador, sa tingin nyo ba aatras na ng tuluyan ang China dahil nandito na ang puwersa at mga missile ng Amerika? O palagay nyo ba ay naghihintay lang sila ng tamang tiyempo para gumanti? At pabor ba kayo na mas lalo pang damihan ng Amerika ang mga armas nila dito sa ating bansa para maprotektahan ang West Philippine Sea? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.